After namin mag-hiking ng Blue Soil, dito naman yung next destination namin. This is yung Balangagan Cave. And currently, sarado yung Sumaging Cave until the end of September. Kaya ito yung available na ma-visit namin for caving. And doon lang kami binaba ng van namin sa jump-off. Then naglakad na kami dito sa Fork Road. Tinik namin is yung pababa. Well, yung upper na road is yun yung pupunta sa Sumaging. Itong mga una, okay pa naman yung daan, maganda pa siya kasi as you can see, asfalto naman siya and maganda rin maglakad dito kasi maraming matataas na puno and kakatapos lang umulan kaya ang lamig na maglakad. Pero habang naglalakad kami nito, mauubos din tong sementadong daan kasi yung daan papunta mismo ng kuweba, maputik siya and medyo mas madulas. Yan, after ng mga 5 minutes walk, makikita na natin yung end ng sementadong daan and ito yung indicator na malapit na tayo sa mismong cave. Yan, medyo pababa na siya. At kung pupunta kayo dito, kailangan mag-prepare kayo ng comfortable clothes and maging physically ready kasi hindi madali yung daanan dun sa mismo loob ng kuweba. And nung pagpunta pa namin dito, bigla pang umulan kaya mas nahirapan kami. At may possibility na bumaha. And yun nga, bumaha nga sa loob ng kuweba. At yan, nag-start na biglang umulan. Di ka rin pwedeng mag-inerte kasi ang pinadalang lang sa amin ng tour guide namin is yung wala. Actually, wala siyang pinadala. Kahit tumbler, wag daw magdala. Siguro dahil na din kapag pumasok ka sa kuweba, merong mga daan doon na masisikip. And kung masyado kang maraming dala, makakasagaba lang siya. Pumili lang kami ng isang cellphone na dadali namin sa loob at ibibigay namin kay Kuya Tour Guide para magkaroon kami kahit papan ng pictures. So, sa aming pito nga pala kami na magkakasama dito. Isang cellphone lang yung dala namin para makapag-take ng pictures. And as you can see, kahit mga jacket, di namin siya dinala para hindi makasagabal dun sa gagawin namin caving and hindi siya mag-cause ng aksidente kung sumabit man kami kung saan-saan. Yan, kung nakikita nyo, medyo mahirap yung daan kasi umuulan. Bigla na lang umulan. Habang papunta kami doon sa entrance ng cave and yung daan dito pababa siya na medyo matarik. Dagdag mo pa yung ambag ng ulan, edi dumulas pa kaya kailangan ng doble ingat sa paglalakad para hindi ka mag-slide at gumawa ng eksena sa gitna ng maputik na daan. Sa mga gantong klase ng daan, hindi ka talaga pwedeng magmadali kasi possible na madulas ka pa. Kasi nung nag-hike kami sa Blue Soil, ayun, merong madulas kasi nung pagdating namin sa peak, biglang umulan. So yung lupa kasi dito kapag ka nauulunan, parang lumalambot. And habang pinagpapatuloy namin tong paglalakad namin pupunta dun sa bunganga ng cave, lalo naman din lumalakas yung ulan. So di ko na sure kung matutuloy nito yung aming caving pero natuloy naman siya. Ayan, may kamay na kasi pinoprotektahan yung cellphone at priority pa ang pagbibidyo kasi itago ang cellphone para hindi mabasa. Pag nakikita niya na nga pala yung parang ilog sa gilid, yan yung indication na malapit na kayo dun sa mismong kuweba. Kasi meron kayo makikita na parang malaking mga bato. Kapag nakita nila yung mga bato-bato na yan at yung kuweba, pag nakita nila yung mga bato-bato na yan at yung parang ilog, malapit na talaga kayo sa kuweba. Kasi, ayan, magkukross kami dyan sa river bago na yun marating yung actual na kuweba. And actually, medyo kinabahan kami dyan kasi merong nabuong malaking parang waterfalls dahil sa lakas ng ulan. At hindi naman ako aware na kailangan ko palang mag-bluebid pa muna para makapunta ka mismo doon sa mismo entrance ng cave. Yan, sige. River crossing ang mga person kahit umuulan.
First time na pala namin dito sa Sagada and kasama sa bucket list namin na makapag-caving. At ang plano namin na i-visit is yung Sumaging, pero dahil sarado siya, ito na lang, Balangagan yung pinuntahan namin. Sa 3 caves dito sa Sagada, yung Sumaging, Lumiang, at itong Balangagan. Yung Balangagan yung less explored kasi mas ina-advertise yung Sumaging at Lumiang kasi pwede mo silang i-visit ng sabay, and yun yung tinatawag nilang cave connection. And isa pa kasi yung Sumaging Cave yung pinakamalaki dito sa Sagada. Pero ang sabi nila, yung Balangagan Cave daw, ito daw yung merong mga rock formations na hindi natin makikita sa Sumaging. So, balik tayo dito sa video. Kung nakikita nyo, nag-river crossing kami kasi nga umuulan ng malakas. Tapos meron ding waterfalls na nabuo dyan sa parang taas ng cave. Kaya medyo nakakakaba kasi first time namin mag-caving at umuulan pa ng malakas. Tapos medyo may challenge dyan sa pag-akyat doon sa entrance mismo ng cave kasi kailangan mong maglubid at yung magiging daanan since basa, madulas siya. So, once in a lifetime experience to, hindi pa namin sure kung mauulit siya, pero salamat sa Lord dahil iningatan niya kami sa journey na to. Yan. Medyo nahihirapan na yung nagvi-video kasi malakas yung ulan at puro bato yung dadaanan. Yan ang daan, medyo masukal siya. Struggling ang mga person makaakyat at nauna na sa amin yung mga kasama namin kaka-video at kaka-chika habang naglalakad. Ayan. Talagang nasubok ang aking patience at lahat ng tinatago kong lakas ay lumabas dito dahil kung tutuusin pagod na rin kami dun sa Blue Soul kasi puro siya pataas, puro ang lakad mo dun, wala masyadong pahinga. Sobrang late na rin kami nakapagsimula ng activities kasi anong oras na kami dumating sa Sagada, pero dahil gusto namin mabisit tong mga to, itinuloy pa rin namin. Ayan, papatago na namin kay Kuya yung cellphone kasi nabasa at baka lumangoy pa. Ito kaming lahat, ayan, nakapag-video na kami after ng ilang paglalakad at magpapatuloy na naman kami kasi hindi kami nakakapag-video ng tuloy-tuloy dahil nga ganito yung daan and challenging siya. So, kailangan mo yung dalawa mong kamay dahil kailangan ng support at hindi lahat kami merong ilaw. So, kailangan talaga namin ng cooperation at coordination sa isa't isa para walang maging kwento sa aming lahat. Ayan. So, makikita nyo, yan yung mga limestone. Merong mga limestone na madulas at merong ding mga limestone na magaspang. Yan yung parang color gray. And itong medyo madilaw. Palatandaan ko yan yung madudulas. Kaya pag tumatap ako, sinusundan ko lang si Kuya Tour Guide para hindi ako madulas at papunta sa kung saang bahagi ng kuweba at ako pa maging unang kwento. Ayan. Pasensyahan na ang video at medyo magulo dahil kung makikita niyo naman yung daanan, hindi naman siya walk in the park. Tinuturuan din kami ng tour guide namin kung saan kami aapak at saan kami aakyat kasi kung hindi mo siya susundan, possible na mahirapan ka. And maganda rin na meron talagang tour guide na nag-explain para mas ma-appreciate mo yung mga bato na nakikita mo and ma-appreciate mo kung paano siya nabuo. So, ayun, sa amin pala yung mga malalaki na umiilaw kasi hindi kami nakapag-prepare. And meron din kami mga nadadaan na parang matutubig dahil nga umulan. And yung tubig dito sa loob, malamig siya. Pati yung mga bato malamig siya. And don't worry, wala do ahas dito kasi hindi doon napubuhay ang ahas sa lamig. So, ayan, isa na ng mga example ng challenging part dahil tatawid na naman sa mga ganito. And meron talagang mga daan na kailangan sumuot, kailangan mo mabasa. Kaya ito na rin yung purpose kung bakit hindi pinagdala ng mga cellphone, ha? Hindi pinagdala ng kung ano-ano. Yan, may nakita nga pala kami mga ganyan, parang mga
mini bathtub pero hindi na namin siyang tinry na liguan kasi sobrang lamig ng tubig. And anong oras na rin kami nandito. Meron lang kami dito na nakaka-nervyos na daanan kasi parang sobrang liit niya tapos kailangan mo sumiksik at tumapak dun sa kabila at kailangan mong ingat para hindi ka malaglag. Ayan, gagawin nila, lulusot sila dyan. Ito medyo okay pa kasi malaki pa siya. Pero yung mamadaanan nandun sa mga pader, maliit siya tapos unti lang yung apakan. Kaya nakakatakot. Pero worth it talaga yung experience na to kasi hindi mo naman siya everyday gagawin and talagang magiging memories mo siya na na-try mo siya and magkakaroon ka lang dito ng problema ko. Plus, claustrophobic ka kasi marami siyang maliit na spaces tapos madilim pa sa loob yung ilaw nyo lang yung headlamp. Tapos nakakapagod pa siya kasi para ka nagwo-wall climbing. Kailangan mo umapak sa mga bato, umakyat para ka nag-hiking sa mga bato. Kailangan mo rin ingatan yung ulo mo, baka tumama sa kung saan. Ayun, wala akong ginawa dito kundi mag-focus lang at sumunod dun sa guide. And okay din naman yung guide namin kasi talagang alam niya yung tamang daan. Ayan, nagbibiruan na sila na bakit ba hindi nila kami nag-falls at pinili itong caving. Actually, di kami nag-falls kasi ayaw namin magdagdag ng bayad. Kaya pinagtyagaan namin itong caving at di namin alam na talagang delikado pala siya. This is not for the weak-hearted. Hindi siya para sa mga mahihina ang loob kasi kung magkikaving ka, kailangan mo talaga ng extra strength na ma-overcome yung mga daanan. Kasi nga, mostly sa mga daanan dito, hindi naman siya develop at talagang dadaan mo yung mga natural formations ng cave. Since yun yung pinunta mo dito, natural formations ng cave. Ayan, natutuwa kami may mga malalaking bato na pinag-upuan kasi dahil umulan kaganina, di kami makapaglakad doon sa baba niya. Dito kami sa gilid dumadaan para hindi kami dumaan sa mga tubig. At ayan, makikita yung mga rock formations. So yun, meron pa kami nakita na parang bathtub. Tinaray ng kasama namin na maligo. Di ko na tinaray kasi masyado akong maliit. Baka lumubog pa ako dyan at hindi rin naman ako marunong lumangoy. Kaya for my safety, siya na lang ang mag-try. Ito pala si Kuya ang magta-try ng bathtub na to. Gusto niya talagang try maligo kasi galing pa siya sa malayong lugar. So, sinusulit niya yung mga bagay na nakikita namin dito para na rin malaman namin kung gaano ba kalalim tong bathtub na nakita namin. Pero sabi ni Kuya Guide, hindi naman daw siya malulunod dyan. Pero dahil medyo maliit siya, yun yung magiging challenging part. At marunong naman siyang lumangoy so walang problema. Yan, makikita na natin yung mga magagandang rock formations dito and medyo lumuluwag na rin yung aming mga daraanan. Ayan, more lakad pa kami kasi mahaba tong cave na to pero hindi namin matatapos to hanggang dulo kasi kung saan kami pumasok dun din kami lalabas dahil sa nangyari na parang waterfalls kanina hindi kami makakadaan dun sa kabilang side dahil puro putik siya and baka mataas yung tubig. Yan, grabe, na-appreciate lang namin yung bawat hulma ng mga bato kasi ang ganda talaga niya para siyang
rice terraces. And meron dito na mga rock formations na parang mga hugis itlog sila. Ayan, di naman halata diba na sobrang na-enjoy namin yung adventure na to kahit na medyo mahirap siya and delikado. For once in your lifetime, hindi naman masama na itry mo siya for your experience, for your memory na alam ko na hindi mo siya makakalimutan. Kaya kung pupunta ka na sa Sagada, ilagay mo na yung isa sa bucket list, yung caving. Mapasaan mga kaibigan kasi lahat naman dito ng Cueva maganda siya and grabe ma-approve mo talaga na sobrang ganda ng mga creations ni Lord. Hindi itong mga bato-rato na nabubuo ng 1,000 million of years. Wala pa tayo, nandito na sila. Alam ko ito na yung last namin na pinuntahan yung mga stalactites, stalagmites. Kasi hindi na kami makapag-proceed dun sa other part ng kuweba dahil dun sa nangyari kanina na ulan, maputik doon at baka matagalan pa kami. Anong oras na rin kami nung natapos kami sa caving nito, 7 p.m. na. So madilim na at para hindi na kami mas lalong gabihin kung saan kami dumaan kanina, doon na lang kami dadaan pabalik. Kaya hindi na rin kami nakapa-video pa uwi kasi nalubat na ta sobrang pagod na din. Pero yun lang, ma-assure namin na worth it talagang mag-caving dito sa Sagada. I-add nyo na siya sa inyong bucket list.